Hi everyone! Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay ng ating best recipe ng ating ube halaya. Ito yung palagi kong ginagamit sa ating mga baked ube na goodies. Ayan, sa ating mga pangnegosyo recipes. Kaya sa mga nag-PPM sa akin at sa mga nagtatanong ng recipe nito, ito na yung inaantay nyo guys. Isi-share ko na sa inyo ngayon. Napakadaling sundan at napakadali lang din ng mga recipe nito. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Meron tayong fresh ube dito. Ay, nabili ko lang ito sa palengke. 140 ang kilo dito sa amin. Huhugasan lang natin ito guys. Then steam lang natin ito na mga 35 to 40 minutes hanggang sa lumambot na yung ating ube. Ayan. Bali 1.5 kilo ito guys kasi 1 kilo yung gagawin natin ngayon. Hindi tayo pwedeng bumili ng sakto lang yung 1 kilo kasi mababawasan pa siya at babalatan pa kasi natin siya. So kailangan pasobrahan natin ng bili. After 40 minutes, tutusukin lang natin ito ng tinidor or fork. Then, kung malambot na siya, hahanguin na natin ito at palalamigin lang natin siya bago natin siya balatan. Siguraduhin din natin guys na fresh yung ube na bibili natin kasi merong ube na dry na siya. Medyo mapait na yun kapag yun ang gagamitin natin. So, kailangan titingnan din natin kapag bumibili tayo nito. Kapag kaya nyo na siyang hawakan at medyo malamig na siya, ayan, babalatan na natin siya ngayon. Ito yung sinasabi ko guys na kailangan kapag bumili tayo, pasobrahan natin kasi babalatan pa natin siya. Tapos minsan medyo may bulok pa siya or medyo may matigas na part, tinatanggal ko yun kasi mapait yung lasa nun, kaya hindi ko sinasali yun. Malalaman nyo naman guys na yung malabo, alam nyo yung malabo na tinatawag nila, yung malambot yung ube. Pagka binabalatan nyo siya, malambot na siya guys or parang nadudurog siya. Yun yung magandang klase ng ube na bibilin natin. Meron akong ginawa dito dati guys na ube halaya na recipe, pero ang ginamit ko naman kasi doon ay frozen. Pero mas nagustuhan ko ito kapag fresh pala yung gagamitin natin. Mas masarap yung ube halaya natin. Ito na lahat yung ube natin. Ayan, gagamit lang tayo dito ngayon ng grater para i-grate yung ating ube. Yung iba hindi na nila gine-grate. Ayan, tinachop lang nila tapos nilalagay na nila sa food processor para maging pino. Ako dito guys, dalawang procedure yung gagawin natin. Una, i-grate muna natin siya, tsaka natin siya ilagay ako dito, gumamit ako ng blender para mas pino talaga yung ating ube halaya at masarap siya guys kapag pino siya. Talagang maganda yung texture niya kapag ganun yung procedure na gagawin natin. Ito na lahat yung ube natin. Ayan, nag-grate na natin lahat. Ito guys, 1 kilo ito yung nag-grate na natin. Dapat dito tayo mag-kilo guys kapag nag-grate na natin siya. Huwag tayo mag-base dun sa kanina yung hindi pa natin siya nabalatan kasi nga, yun nga, mababawasan pa natin siya kasi nga yung balat niya medyo mabigat din. Then ito naman yung gagamitin natin dito pang pasarap ng ating ube halaya. Ito yung brand na ginamit ko dito guys kasi mas masarap talaga yung ganitong classic na Alaska yung lagi kong ginagamit. Medyo mahal lang siya ng konti pero masarap ang maibibigay niyang lasa dito. Ito din yung brand ng butter na ginamit ko dito guys para mas masarap syempre yung ating ube halaya. Pero again, pwede kayong gumamit ng ibang brand na mas mura. Pero kung gusto nyo i-replicate yung lasa ng ating best na recipe ng ube halaya, ayan, gamitin nyo yung ginamit nating mga brand dito. Hindi to sponsored guys, pero ito talaga lagi yung ginagamit brand. Nakikita nyo naman sa mga previous na video natin. Hinati ko lang yung ginrate natin kanina na ube, then nilagay ko na dito sa ating blender, then nilagay ko rin yung isang lata ng ating evap at condense, at saka kalahati ng ating sugar, then lagyan natin siya ng vanilla at saka ng ube flavoring. Hindi kasi siya kasya sa blender natin guys, kaya hinati ko siya. Pero kung mas malaki naman yung blender nyo, pwede naman. Pero again, kung wala po kayong blender, pwede namang i-grate nyo lang siya. Then, lulutuin nyo na siya guys. Pero ako dito gusto ko kasi mas pino talaga yung ating ube halaya para mas masarap siya yung texture niya kapag kinain natin siya at kapag ipang feeling natin sa ating mga recipe, mas pino siya at wala tayong makikita mga chunks ng ube dun sa ating mga ipang palaman or ipang feeling natin. Pwede rin po kayong gumamit dito ng food processor. Ayan, dapat ganito kapino yung ating ube. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating kawali. Kung meron kayo non-stick, mas maganda. Ako kasi maliliit yung mga non-stick pan ko, kaya ito yung ginamit ko dito. Mas dapat medyo malaki yung kawali na gagamitin natin para hindi tayo mahirapan na maghalo-halo. Medyo matagal na haluan ito guys, so kailangan malaki yung kawali natin para pati yung nasa ilalim ay mahalo natin lahat. Same procedure lang din dito sa natira nating ube. Ayan, ganun lang din yung gagawin natin. I-blender lang natin siya hanggang sa mapino siya.
Ilagay na natin ngayon yung ating butter. Ayan, hindi ko na siya minelt guys kasi matutunaw naman siya kapag uminit na yung kawali natin. Then, bubuksan na natin ngayon yung ating apoy. Sa mahinang apoy lang guys, huwag nating lakasan kasi masusunog agad yung ube halaya natin. So, kailangan low heat lang para pantay yung pagkaluto sa kanya. Continuous lang din yung pagmix natin, huwag nating iwanan kasi kapag iniwanan natin, mabilis masunog yung ating halaya. Tuloy lang natin yung paghalo natin na mga 35 to 40 minutes sa mahinang apoy lang. Ayan, after 20 minutes, medyo mabigat na siyang haluin guys kasi kumulo na siya. Basta tuloy lang natin yung paghalo natin, huwag nating hayaang masunog yung ilalim. Kailangan lahat ng part ng ating kawali ay hinahalo natin. Then, ayan guys, after 30 minutes, ganito na siya. Ayan, medyo malapot na siya. Dito guys, after 35 minutes, pwede nyo nang hanguin yung inyong ubi halaya. Pero ako dito, gusto ko mas makunat yung ating ubi halaya. At saka, mas matagal kasi siya masira guys kapag matagal natin siyang lutuin. Lalo na kapag pangbenta natin. So, kailangan matagal masira yung ubi halaya natin. Pero ako naman kasi dito, bihira lang ako nagbebenta guys ng ubi halaya kasi ginagawa ko nga siyang mga pang palaman or pang filling or flavor sa ating mga cakes or sa ating mga bread. Kaya nakikita nyo medyo mahal yung mga ingredients na ginamit natin dito. Pero kung pang benta nyo guys, ayan, pwede kayong gumamit ng mga medyo mas mura lang na mga ingredients or mga murang brand. Ayan, nakikita nyo, medyo nag-reduce na yung dami ng ating halaya. Kanina punong-puno yung kawali natin. Dapat ganito guys, ayan, halos tuyong-tuyo na siya. Mas maganda yung ganitong magiging texture talaga niya dahil para matagal siya masira at medyo makunat-kunat yung ating ube halaya. Kung gusto nyo pang habaan, pwede nyo gawing 50 minutes. Pero sa akin, okay na to, 40 minutes. Basta dapat guys, mahinang apoy lang. Then dito, meron tayong mga container dito. Pwede nyo siyang stock dito. Ayan, dito ko lang siya nilalagay. Tapos nilagay ko na siya sa ref. Pinapalamig ko muna siya bago ko siya takpan. Tinimbang ko lang siya. Bali 500 grams kada isang tab nito. Kung gusto nyo medyo mahaba pa yung shelf life ng ating ube halaya, pwede nyo siyang ilagay dun sa mga container. Yung mga babasagin na, ayan, pwede nyo siyang iba-vacuum seal para maalis talaga yung hangin sa loob. At matagal siyang masira guys. Abot siya ng 2 to 3 months sa chiller. Ito na lahat yung nagawa natin sa 1 kilo. Ayan, nakagawa tayo dito ng ito yung sobra. Ayan, pwede nyo na siyang i-reward sa inyong sarili guys kapag pang negosyo nyo siya. Ayan, at least pwede nyo siyang tikman. Then ayan, ito yung nagawa natin, 500 grams, bali 4. So 2,000 grams yung nagawa natin dun sa 1 kilo ng ube kanina na binili natin or dun sa nilaga natin. Palalamigin lang natin ito guys. Huwag natin siyang takpan na mainit pa kasi magmo-moist siya. Ang iwasan natin dito na huwag siya malagyan ng tubig or mag-moist kasi mabilis siya magkaroon ng amag kapag magkaroon siya ng moisture sa loob. Dapat nga yung siksik talaga yung paglagay natin guys. Ayan, dapat wala tayong nakikita nyo yung mga gap sa gilid. Dapat wala yan. Kasi kapag lumamig, meron yung mga moisture. Pero sa akin naman, mabilisan lang naman kasi ito maubos. Then, ginagamit ko siya sa palaman sa aking mga ensaymada, sa aking mga cakes. Ayan. Kaya hindi din siya tumatagal. Pero kung gusto nyo talaga siyang store ng medyo matagal talaga guys, ayan, seal nyo siya maigi at dapat walang hangin sa loob. Ilagay nyo lang siya sa chiller, then pwede nyo siyang gamitin anytime sa inyong mga baked goodies or ipang benta. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.